Mag-pray natin si Ate Janice, ha? Taas natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng iyong anak. Naniniwala kami na hindi aksidente ang lahat na nangyari, Panginoon. At naniniwala rin kami na ikaw din ang gagawa, ikaw ang pipihit sa puso ng mga tao. Gusto namin maihatid sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa buhay ni Papa Ruby Parye. Panginoon, naniniwala rin kami na pahabain mo pa ang buhay niya dahil may purpose ka. May purpose kang gagawin sa kanya, Panginoon, na para makapagsilbi siya sa iyo at maibalik din niya ang kabutihan mo, Panginoon. Ganon din po sa buhay ni Ate Janice at 10 ng kanyang mga anak, mga kapatid, Panginoon. Alam kong pinagpala mo na siya. Gagraduate din siya next week, Panginoon. Naniniwala kami na pagpapalain mo pa siya, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Lord God. Walang iba kaming gagawin kundi pasalamatan ka sa lahat ng ginagawa mo. Be it a challenge or a blessing, Panginoon. We believe, Lord God, that you are with us. You never leave us nor forsake us. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. So no more, yun nga sinabi ni Mama Lord talaga. Si Lord talaga ang magbibigay sa atin ng wisdom, knowledge, understanding para makapag-isip ng maayos sa panahon na meron tayo, natitinag tayo. At ano lang talaga, yun nga magtiwala lang tayo kay Lord at lumapit lang tayo kay Lord. Dahil yun nga, sa kabila talaga ng mga pagsubok natin dito sa mundo, mga problema natin, yun nga, nasa hospital tayo mga lotno, pero sabi namin, naka-dextrose na si Uncle, may billing, ang mga bata may graduation, pero bakit ang saya-saya natin? So yan ang tunay na binigay ni Lord sa atin, joyful heart sa kabila ng mga pagsubok. Dahil hindi na natin kailangang maproblema, kasi pagkasama natin si Lord, sure, lahat ng problema malalampasan kasama ang Panginoon. Amen. At hindi lang yan, dahil hindi tayo papayag na from Iraq, hindi siya makakapagsalita. Kung sa graduation pa siya ang keynote natin for this testimony. So, tawagin na natin, o pagpagan na to ang Ginoo sa kinabuhi ni Kuya Kalot Yonelo Dagsonan Jr. Kaya basing-batingala sa Papa. Halip, pagpagala kahinay sa pakpakoy. Good morning sa tanan, may buntag. Good morning! Magandang umaga. Una sa lahat, nagpapasalamat po ako dahil masarap pong magsamba. First time ko po dito. So, meaning, marami akong first time. First time akong nakapag dito sa new church. And then, pangalawa, first time ko pong namit si Pastor Robin. Pastor Robin. And then, at pangatlo, so, welcome back po din Pastor at saka Pastor. So, ang i-share ko po ngayon, it's all about gratefulness lang. And, though na-mention busy kang place, sa akin, hindi ko po pwedeng sabihin dahil diyan meron pa tayong problem with regards to travel plan. So bagay, zoom naman ito, diba? Okay lang so. So, una, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil gaya ng kantang dakila ka ko. So, napaka-bless ko po dahil una, pagsabihan na yung lugar na yun, parang halos lahat ng tao doubtful dahil pag ikaw na ilagay mo sa lugar na yun, wala, talaga. Magdadalawang isip pa kung pupunta ka or hindi. Pero sa akin, ang ginawa ko, kaya mo yung sigat. Dahil wala akong mag-volunteer sa department namin. So, bali ako, sabi ko, bahala na ito. Gusto kasi yung medyo may trail, may adventure, papunta mo. Pero, lahat ng mga speculation ko, lahat negative. Pero pagdating ko doon, parang first day pa lang, on the road pa lang, masyado na sa bundok, parang na-feel ko na nasa loob ako ng Bible. Kung mayroon kayong manood ng
mga Bible movies, di ba? Yung mga shepherd, tapos yung mga sheep. Andun, nakikita ko yung mga tapos dahil dumating ako, nag-aagaw pa yung winter at saka yung summer, so baka hindi na lang. So para sa New Zealand, dahil bundok ang siya. Bundok. So napakaganda pa ng ambience. Pero ngayon, hindi na summer na kasi. So more than 50 degrees Celsius. Wow. 50 na. Parang nasa loob ka ng makina sa buong araw. Makina ng sakyan. So pero, blessed pa rin ako dahil akala ko yung parang nakatakot pa ako sa sa marami kaysa doon. Dahil yung mga tao, mga local doon, napakabait ko nila. Parang yung attitude nila parang mga Pilipino din, hindi yung sa ibang mga Arab countries kasi mga siya mga dominante, diba? Doon, parang, ano lang, parang kilap mo na ako, kumbaga. Pero, dahil nakakonfirm namin isang lugar, nakasahid lang kami sa bukod. So, parang, wala, hindi kami kasi 3 hours yata ang travel ang puntang bayan. So, guarded kami ng mga special forces. So, hindi ngayon basta pero, feel up ko pa rin din sa isang place naman. Kumbaga, ang tawag term sa atin, iwahid, kumbaga. Pero, ando naman lahat ng mga so, napaka-bless po, dahil bakit bless po ako dahil kahit napunta ako doon, dahil meron pa akong pinapangarap sa napakatagal na maybe almost 20 years. So, it's about work position ko din. Dati kasi pag nagtatrabaho ako, parang kahit anong ibigay ng trabaho, okay lang. So, para sa akin yung panahon yun, parang free lang siya. So, nung tapos, sabihan ako ng mga kasama ko na ba't ginagawa ko yung trabaho ngayon, hindi yung kasama sa bayan ko ngayon. Yung mga term natin na, sabi ko, wala, nagtrabaho na ako, parang nag-enjoy ng mga play at saka, siyempre, parang natuto ka. Nung napunta ako ngayon sa place na yun, parang lahat ng mga pinaghirapan ko. So, nagano siya, nagbunga. Ibig sabihin, may ano siya, may bayad. Diba? Diba, meron akong plan sa other country, diba? Meron akong plan. Pero mas, sabi ko, mas take advantage ko muna itong place na to dahil parang ito yung pinakahintay ko sa loob ng mahabang panahon na for almost 10 years, ginawa ko for free. Pero ngayon, meron ng bayad, may bayad na siya. So, ibig sabihin, meron akong opportunity na makatulong sa lahat kung sino mga kailangan. So, ibig sabihin, blessed po ako dahil binigyan ko ako ng opportunity. And then, pangalawa, nung nasa UAE pa ako, dahil una na-miss ko po yung Bible study ni Pastor Robin sa online. Dahil nung panahon yung sa UAE pa ako, almost nakakatin pa ako din. Doon sa mahina po ang doon, signal, dahil sa mundo. At saka yung average ng speed ng place na yun. Ano siya, 3 lang yata, Mbps. Average. Pero sa amin, dahil parang British kasi yung may hawak doon, medyo nakabilis. Pero kalaunan, medyo marami na. Dami ng tao, almost 3,000 na kami. Lalong bumabagal. Kaya, ang ginawa ko na lang, at saka wala din akong time manood. Or gusto ko sanang matin sa mga ganitong events. Ang ginawa ko na lang, through YouTube na lang, manood ako ng YouTube. Pero, ang dilima naman sa YouTube, gumagano na siya. Tapos, ito muna, bago siya gagana. So, yun, tapos, na-miss ko pa yung Bible studies sa online. Wala pa akong chance na makatulong doon. So, yung pagkakating ko ng mga Bible study na yun, nakakatulong po siya dahil, lalo sa amin, sa mga OFW ka rin, diba? Ang gagawin mo kasi para mag-enjoy ka sa ibang bansa, gumawa ka ng sarili mong kaligayahan. So, through Bible sharing, Bible study, or listening sa mga praising or mga praise and worship, nakakatulong po siya ng malaki. Ibig sabihin, hindi ka na wawala ng kalungkutan. So, malaking salamat po kay God. Una, with regards to our works, kahit unpaid man tayo or basta, ang gagawin natin, do the right thing lang. At saka, huwag natin kalimutan magpag-usap kay God. Dahil darating din ang panahon na ibalik yung religious sa atin. So,
ang pinaka-importante po, do the right thing, be honest, at saka kung kaya mong gawin, nahihingi kasi yung tulong, tumulong ka. Even in a simple way, huwag kalimutan naman sa lahat si God. Dahil lahat ng mga blessings ko po with regards to my job, nakatulong ko dahil ito po ay bigay ng God. Kaya napasalamat po ako namin. Although marami po akong problemang naranasan yung personal, at napakahirap. Totoo po, pag gusto mo mag-serve kay God, hindi mo siya maintindihan dahil maraming challenge pa mo yung bigay. Dahil unang-una, meron kang gustong gawin sa buhay mo na parang yun na, pero biglang mag-depress siya bigla. Tapos doon, it's about sa sarili mo na lang kung paano mo siya i-handle. So, ang ginagawa ko lang dahil, parang every now and then, meron akong mga challenges. So, hinalo ko lang yung pinaka-basic na nakikita rin sa mga sports, yung Philippians 4:13, if I'm not mistaken. I can do all things through Christ who strengthens me. Yun po, pag nahihirapan po kayo, i-reset nyo lang po yan. Yes, correct. Dahil meron kasing time na napakahirap po na ang sitwasyon, tapos wala nang ibang magawa dahil sa sitwasyon kasi. Ang gagawin ko lang, mag-reset lang, I can do all things through Christ who strengthen me. At bigla-bigla, bigyan ka niya ng lakas o mga strategy kung paano gawin. Lamang ka na lang. So kaya tama yung kantang, dakila ka o Diyos, magpakailan naman. So hanggang dyan na lang po. At mayroong may contact ko na. Amen. So, no? God is always there to answer. So, mag-pray pa daw di tayo. Okay. Sa ating kami natin kay Kuya Balot. Panginoon, salamat sa buhay ng kapatid namin ito. Alam ko, Panginoon, na may kakuhawan, may katutunan sa kanyang puso dahil sa ito. Lumayo man, Panginoon, ang salita mo ito sa kanya. Pero, Panginoon, ang pangako mo hindi nalalayo. Salamat sa buhay niya na pinanghawakan niya yung pangako mo. At pagkakaroon sinabi natin, sinabi mo, Panginoon, sa iyong salita, kami ay laging babalik sa iyong salita sapagkat ito ang siya magkakaroon ng kasiguruhan sa aming buhay na kami ay established, founded at hindi mayayanig. Salamat sa buhay ni Kuya Balot, salamat sa kanyang pamilya. Pagpadayan mo, hindi lang siya, kundi buong pamilya niya, ang buong kanila, mga magulang at kapatid niya, Panginoon. Sapagkat kami naniniwala, ikaw ay hindi lamang Diyos ni Abraham. Ikaw ay Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Hindi aksidente kung bakit isang pamilya ang may ubuo mo. Sapagkat, Panginoon, ang gusto mong i-restore na muna sa amin, pamilya. Salamat sa buhay ni Kuya Balot at alam ko sa mga dadating na araw na nandito siya. Gagamitin niya ito at i-maximize sa Panginoon upang siya magkaroon hindi nakalakasan sa pamamagitan ng iyong salita at sa iyong mga gawain. Ito ang aming salmot dalangin sa buhay ng Kuya. In Jesus' name. Amen. Ngayon, tawagin na natin si Kuya Red para mag-share sa atin sa tithes and offering. Thank you po. May bayan po tayo. Okay. Tithes and offering. Gusto ko muna tayo sa Malakay chapter 3 verse 7. Para sa mga pamilyar na ang alam ko na nag-tithes and offering si Pastor Amagit na banggit niya ng ito. Malakay chapter 3 verse 7. Kung bakit napaka-importante na tayo ay magbigay ng ating ikapo sa ating Panginoon. Sabi ni God, from the days of your father, you have turned aside from my statutes and have not kept them. Return to me and I will return to you, says the Lord of hosts. But you say, how shall we return? Will man rob God? Yet you are robbing me. But you say, how have we robbed you? Sabi naman ni Lord, in your tithes and contributions. Pwedeng nanakaw natin Panginoon dahil sa tithes and contributions natin. Dahil po paligoy-ligoy, Diyos sabi niya dito,
Ano po ang ninakawan, Lord? Alam mo na akong inagrabyado sa mga anak mo, Lord. Nalilibre ako yung mga anak ko, Lord. Lord, ang dami servisyo para sa mga anak mo. Ninanakawan mo ako kasi hindi ka naging faithful sa iyo. Ito po, sa pagbibigay. Pero ang pagbibigay, sabi nga sa New Testament, ito ay kung gaano kalaki alaman ng puso mo para sa Panginoon. That 10% depends on how big your heart is for God. Kung gaano kalaki yung space na meron sa puso mo for God. Sino na naniniwala pinagpala sila ng Lord? Taas ka nga. Then, ito yung chance para ipakita natin gano'n tayo pinagpala. Nalala natin, ulit-ulitin natin yung principle ng giving sa Bible. Yung magpapasa ng kamay, mula sa taas, sa baba. Bakit may ganun pagpasa? Mula sa taas, pinapasok ba? Kasi ang gusto ng Panginoon, kung ano yung na-receive mo, ibibigay mo rin sa iba. Pero pag yung kamay mo, inipit mo sa iyo ang yaman. At ang yaman, di lang yaman na pera. Pero kung anumang gifts, talents, whatever binigay sa Lord, oras na binigay sa Lord, inipit mo sa iyo lamang. Yung daloy, bibigyan din sa iyo. Kaya sabi ng Panginoon, paano mo ako tinakawan mo ako sa tithes and offering. Pero sabi naman ng Panginoon dito, kung tayo lahat magiging faithful sa ating tithes, sa ating offering, sa ating ikapo. Punta tayo sa Malachi chapter 3 verse 11. I will rebuke the devourer for you. Sino ang devourer? Sinong kakain sa'yo? Ibon. Mag-usapan natin last time sa may seeds, di ba? Yung sinabi ni Pastor Ruben, naalala ba? Naalala? May mga seeds na nahulog sa kalye, sa kalsada. Ano nangyari sa kanila? Kinain ng ibon. Sino rin yung ibon dito? Kaaway. Pero sabi ng Panginoon, maging faithful ka lang sa Kanya. Maging faithful ka sa akin, sabi ng Panginoon. Ilalayo kita. Lalabanan ko ang kakain sa'yo. I will rebuke the devourer for you. Sabi ng Panginoon. So that it will not destroy the fruits of your soil. Ang Panginoon, poprotektahan ka, ilalayo ka, kaaway, kung ano yung na-produce ng kamay mo. Sino ito may mataas na grade school ngayon? Ang daming mataas grade school, di ba? Mga awards, kung anong awards man yan. Kung gusto mo protektahan ni Lord yan, maging faithful ka sa Panginoon. Sabi kasi ng Panginoon dito kung ano yung fruits of your soil. Hindi ba't ang mataas na grade mo, ang award mo sa dancing, ang award mo sa kung anong mga gawa mo sa school, na kinikilala ka na school. Nagsimula yan kasi ikaw naging faithful sa Panginoon. So patuloy kang maging faithful sa Panginoon. Sabi ng Panginoon pa dito, your vine in the field shall not fail to bear. Ibig sabihin nito, poprotektahan mo kung ano yung nabuo mo na at palalaguin kita lalo. Be faithful. Maging faithful tayo sa lahat ng hinihingi sa atin ng Panginoon. At ang Panginoon magiging faithful din siya. Naprotektahan ko ano yun yung palago natin. At papalaguhin palalo ko ano yung lumago na. Sino ito yung mataas na yung grade? Ako, sa araw tingnan mo kayo, presidente ng kung anong kumpanya. Sino ito yung magaling sumayaw? Malay mo, madahil di ba si Kuya Kenny, hindi lang kayo sa showtime. Wow! Nasa global, global dance na kayo. Kuya, grabe may lips kaya ako lang, mula ko narinig yung kay Kuya Kenny. Sa showtime, sabi ko, wah, tuwang-tuwa ako sa mga nagtatambling, isa pala siya sa mga nagtatambling doon. Malay mo, yung galing mo palang kumanta, marating mo, American Idol pala. Hindi mo alam. Pero ang Panginoon, sinasabi niya sa'yo, papalaguin ko kung ano yung meron ka rin. O protektahan ko kung ano yung nabuuna sa puso mo. Kung ikaw ay magiging tapat sa akin.
pa yung pinakamatindi sa lahat. Verse 12. Then all nations will call you blessed. All nations will call you blessed. Ibig sabihin nito, lahat ng tao may pabagka. At sabihin sa'yo, ikaw ay pinagpala. Tama, sa Pastor Maki. Win favor from God and you win favor from man. Maliit na bagay. Napakalaki na impact. Your land will be a land of delight. Ano bang masasabi natin? Huli tayo maging faithful. Let us be faithful. Kasama na rin sa tithes and offering. And the Lord will be faithful to have us grow the very best according to His will. Amen? Kaya kayo sa umagang to, itaas natin ang ating ikapo. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Nagpapasalamat kami sa biyayang binigay niyo sa amin, sa lahat ng talento, kalakasan, sayang na binigay niyo sa amin. Ngayon ay intindihan namin ang prinsipyo mo ng pagbibigay, Panginoon. Kaya kami nagbibigay pabalik sa inyo. Nawa, Panginoon, sa katapatan namin ito, pangahawakan namin ang inyong salita na kami ay ilalayo sa masama at papalagoy mo po kami lalo more than what we can imagine in our lives. Panginoon, muli, maraming salamat sa lahat. Lahat o tinataas namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo lahat. Hallelujah. Dakila ka, O Diyos, dapat kang ang duyan. Sa lugar ng
Panginoon, na mensaheng ito ay gumuhit sa aming mga puso. At nawa ito ay manatili, Panginoon. Kailangan namin, hindi lamang ngayong pag-ibig, kundi kailangan namin ang iyong banal na Spirit, Panginoon. Let that Spirit overflow. Let that Spirit outpour in our hearts, Panginoon. At ngayong umagang ito, Panginoon, nawa maging bukas, hindi lamang ang tenga ng aming mga pandinig, kundi ang aming mga mata ng pangunawa sa mga mensahe ng aming maririnig ngayong umagang ito. Ito ang aming sanod na namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan, sige, puna po tayo. Good morning, church! Good morning! Wow, gising na gising, ha? Sige. So, kaya niyo ba? Yung mensahe kasi nito, mga 2 oras to eh. Okay. So, good morning ulit at mabuti umabot kami dahil kinabahan din kami kanina, medyo na-delay yung pagkuha ako eh. Pero, by God's grace, talagang sapat ang Panginoon, just in time. Amen? Okay. So, kita ba yung sa TV? Wow, nagkaro tayo, di ba? Tuloy tayo. So, susunod natin nga ayusin itong stage natin. So, linggo-linggo yan. Every week, every 2 weeks. Kasi maayos natin itong buong church natin. Amen po? Yan. So, ngayon, ang iba nag-aanap, sabi ng ina, kaya magkaka-aircon. Sa tamang panahon yan. Alam niyo kung bakit? Mag-winter muna daw eh. Kasi ito, gusto namin ituro sa inyo na kultura hindi lamang ng simbahan natin, kultura talaga ito yung daan. Hindi lang po dito sa lahat ng pati mga connected churches ng daan. Okay? Gusto namin mga pastor may participation yung mga tao. Then next week, ilalatag namin sa inyo. Magkakaroon tayo ng tinatawag na aircon fund. Yan. So, bubuuin natin para magkaroon tayo ng aircon. Okay, ngayong panahon na to, hindi pa ganun kainit kasi papunta na tayo sa tag-ulan hanggang December. Targetin natin ito bago mag-summer. Kasi pagdating talaga ng summer, naku po, lalo yung mga bata, magwawala yan. Amin po ba? So, ready na ba tayo dyan? Kasi yung tithes and offering natin, practice lang yun. So, pakanat ang level natin, aircon pa lang. Malay nyo 2 to 3 years pa na, pag-iipunan naman natin, lupa. 5 years from now, pag-iipunan naman natin, building. Parang amen. Maniwala kayo. Amen. Alam niyo ba yung sinimula ko sa Paranaque kung saan nagsimula yun? Napakaliit na bodega. Wala pa sila nabing isang umatay kasama na yung lahat na anak ni Pastor Pro. So na-imagine niyo mas marami tayong pamilya nito sa mga believers. Amen. Okay, doon lang nagsimula yun. Nakala nyo magic po. Bukas agad, meron tayo si Bagong. Talagang magsisimula ka kasi hindi mo mararamdaman kung hindi ka nakakaramdam at tinatawag na kirot at sakit. Ano yung kirot at sakit doon? Paano mo bibitawan yung mga attachments mo sa mundo? Amen? Example sa mga bata. Tuturuan mo ngayon, ha? Kung halimbawa sa mga bao ninyo, pwede naman kayong mag-work na once a week lang kayong makatikin ng soft drinks, di ba? Pwede na, huwag ng soft drinks. Talagang na natin gusto nyo mag-soft drinks araw-araw. Once a week lang kayo mag-soft drinks, magkano kayo ng soft drinks kayo dito? 17. O. Pagpalagay mo na lang na 3 beses ka na lang nagsa-soft drinks sa limbahan, bigay mo nagsa-soft drinks to? Oo, mamin. Bawal sinungaling eh. Pagpalagay mo na lang 3 beses ka nagsa-soft drinks sa isang linggo. Mahirap talaga bitawan agad-agad dyan. Sige, naintindihan ko na. Gawin mo isa. Yung natipid mo 34 pesos sa isang linggo times 4 mo sa isang buwan. Ilan yun? 68 times 2. 136. O, kala ko ito, may award kayo. Mabilis kayo mag-compute. Okay? 136 isang buwan. Magkano yun sa isang taon? 1,600 halos. Can you imagine? Isang bata pa lang yun. Yan, ganyan tayo mag-isip. Amen po? Yan, sige. So, isang mga matatanda, hindi na natin ituturo. Dapat alam na natin yun. Di ba? Okay, so, balik na tayo dito sa pag-uusapan natin. Ano yung topic natin ngayong araw na to? Life through death. Sige, lakas na ulit. Isa pa, 1, 2, 3. Life through death. Yan. Alam niyo ba sa Bisaya, ibig ko sabihin ang kinabuhi, pinaagi sa kamatayon. Tama? So, kung iisipin mo, parang malaking kalokohan yan. Tama?
Paano ka mabubuhay kung mamamatay ka muna? Sige nga, subukan mo. Sige, patayin mo ako, mabubuhay ako. Kasi sabi ni Pastor to, gano'n eh. Life through death eh. Paano mabubuhay ulit ako? Yan. Baka may sumubok. Sige, subukan mo. Tignan natin kung mabubuhay ka talaga. Okay. Ito yung lagi natin sinasabi sa lahat. Touch the spirit. Amen? Sa mata ng mundo, yung hirap paniwalaan. Dapat mabuhay ka muna bago ka mamatay. Pero sa mata ng Panginoon, bago ka mabuhay, dapat mamatay ka muna. Sakit sa pangsa. Ano yung isipin yun? Okay? So, di ba sunod-sunod yung mga pag-uusap natin tungkol sa tanim, tungkol sa itinanim, tungkol sa putil, tama? Yan. Puro gardening ang pag-uusapan natin. Okay? Babalik tayo sa putil. Punta tayo sa 1 Corinthians 15:35-36. May mga Bible kayo? Yan. Ito, hanggang ngayong linggo na lang na ito, ha? Next week, doon sa mga bata, kami bahala doon sa notebook nyo. Okay? Gusto ko magdala kayo ng ballpen, mga bata. Siguro naman, ballpen kayo, tsaka pencil, ano? O, sige, magdadala kayo, ha? Promise? Okay. Tapos kami naman matatanda, dapat tayo mauna. Nakakahiya naman kung tayo hindi. Okay? Gusto namin kasi ma-instill sa inyo yung disiplina na dapat susulat natin kung ano yung natututunan natin. Eh, isa may nagsabi sa akin, Pastor, bakit ikaw walang notebook? Eh, pakita ko lahat yung laman nito. Puno-puno na yung notes nito, pati yung Bible notes. Kasi ganoon ako ng gano'n, pag kami nagsasalita, hindi ko ako nakikipag-chat. Take note to it. So, walang exempted dito. Alam mo, magandang disiplina yan. Okay? So, hindi lang ito para naman sabi, ay, nagsusulat. Gusto ko ibalik kayo dun sa ano. Sayang wala siya kayo eh. May kapitbahay na Ate Hazil eh. Si Joanne, yung kapatid yung life group natin. Twice or thrice na ata umattend dito, no? Okay. Dati na siyang Christian. Tapos, aminado naman siya, medyo nag-backslide ng konti. Dahil naghahanap siya ng tamang lugar. Kapitbahay niya yan eh. Napansin ka doon ni Pastor Mabit, yung unang-unang attend na rito. Habang nag-preach ako, nagsusulat siya. So, ibig sabihin, yung ganong kultura, nasa loob na niya. Amen? Amen. So, kung yung bisita natin, gano'n, dapat tayo mauna tayo sa kanya, di ba? Tayo kasi nandito eh. Amen po? O, sige. So, next week, ha? Sige, pipili tayo, Pastor Mabit, para sa mga bata. Okay. Buksan ang Bible natin, 1 Corinthians 15, verse 25-36. Okay? Kita nila, sin? Okay. First na tayo sa 25. But someone will say, how are the dead raised and with what kind of body do they come? Naalala ninyo ito yung mga pilosopo. Kasi sabi ni Kristo, mabubuhay naman muli. Sabi ng mga pilosopo ngayon sa kanya, sinulat ito ni Paul. Sabi ngayon ng mga maukulit. Saka sinabi din sa mga apostolate, ha? Namatay na, paano mabubuhay yan? Tapos sabi pa nito isa, pag nabuhay yan, saan katawan niya pupunta? Parang may sabi, eh. Naalala niyo yun, pagka may pupunta ng ibang spirit, may ibang pupuntahan na katawan yung mga spirito. So, ang akala nila sapi. Di ba sa mga probinsya, nauusok kayo, uy, nasapian to naman sa mga spirito, lalo na paglasing, di ba? Kaya, di ba spirito yun? Spirito na San Miguel. Okay? What kind of body do they come? Okay, sinagot kayo sila, ito yung sagot. You fool! Masarap pakinggan sa English ako. In English ako. Tanga! Ayun, hindi ko rin Tagalog. Tanga! Sabi ng Panginoon. Akala niyo yung Panginoon, hindi nagsasalita ng ganyan. Oh. Sa Bisaya mo po yun. Buwang. May imagine nyo, ginawa sa biyang kabuwang. Oh. Nandito rin sa ng Panginoon. Kaya mag-iigil na tayo sa salita niya. Sabi niya, buwang! Alam mo ba, yung mga itinanim, yung mga itinatanim, okay, hanggat hindi sila namamatay, hindi sila mabubuhay. Naalala niyo pinag-usapan natin, yung binanggit kanina, yung parable of the seed and the sower, may napunta doon sa tabi ng kalye, may napunta sa mabato, sa matinik, tapos may napunta saan? Sa matabang? Sila yung mga putil? Tayo. Okay, tayo naniniwala kung ikaw ay nasa tamang lugar, nasa tamang simbahan.
ikaw ay nandun sa matabang lupa. So, tanong, sabi niya dito, Hangal, alam mo ba, hanggat hindi namamatay, kahit ilagay ko yan sa ibabaw ng lupang mataba, hindi yan mapupunan. O, balik tayo sa butil. I-dare ko kayo. Kasi dito, probinsya malawak na lugar Kumuha kayo kahit munggo. Kahit na anong butil yung pwede tumupo. Huwag mo ibabaw na, lagay nyo na sa ibabaw ng lupa. Stahan tayo kahit sa taon ng diligan niya, dito tumupo yun. Tama hindi? Tumupo man yan, mga matay kasi mababaw. Hindi siya mabugot na malalim. Tama? O. Kaya ito sinasabi ng Ginoo dito. Sinasabi niya, hangal, tanga. Hindi, yung sinabi ko sa inyo na yung butik ay nasa matabang lupa, hindi ibig sabihin nung nakapatong lang. Ang ibig sabihin nung ibabaon sila. Kasi hindi sila nakabaon, hindi sila mamamatay. Naintindihan ba natin kung ano ibig sabihin mo? Paliliwanag natin ngayon. Okay. Kasi nga ito, isipin niyo, prinsipyo ito ng Panginoon. Kapag kayo nakikinig sa salita ng Ginoo, huwag niyong gagamitin yung utak ng isang matalinong tao sa mundo. Bakit ko sinasabi ito? Paalala nun sa mga kabataan. Kasi tuwan-tuwa tayo, may awal tayo, magaling tayo sa ating academics, binigyan tayo ng medal. Alam niyo ba, pagka masyado tayong nabalot dun sa karunungan ng mundo, pag hindi natin binantayan yung puso natin, ang akala ngayon natin, yung talino na meron tayo, mas matalino pa tayo sa Ginoo. Paano ko nasabi yan? Ito sa buhay ko Kwento ko lang ng bahagya. Diba, tuwan-tuwa tayo. Yung mga anak namin, nagkaka-award. Tama? Ganyan din ako noon, tuwan-tuwa yung mga tatay ko. Kaya lang minsan yung award, naalala ko nung grade 1 ako. Hindi mo ba yan? Naalala ko nung grade 1 ako. Actually, kinder ako noon Okay. Ang grade 1 ako, dapat magiging valedictorian ako. Hindi ko alam kung nalalig na itong pwede na ito. Di ba? Sige. Dapat nung kuya pala, valedictorian ako sa school. Kaya lang, sa sobrang kawalan niya ako, hindi talaga ma-justify. Kasi nung nursery ako, kanta ko 75. Nung kinder ako 70. Sa sobrang kasuti lang ko, sa age of 7, ang kanta ko 65. Sana naging anak mo ko. So, na-imagine mo yung pinagdaanan ng Mami Rose sa kanila din. Okay? So, ano nangyari ngayon doon? Alam mo ginawa ko doon? Kasi ang eskwela ko doon, nasa mga madre. Okay? Catholic school. So, ayoko pinapakailaman ako ng mga madre at ng mga teacher. Kasi napansin nila, kapag halimbawa nagtuturo, minsan inaantok ako, ang ginagawa ko doon, magpapaalam ako ng mga sa akin. Talaga. Hello. Yeah. Ano lang sa amplifier nila? May tama talaga yun. Hello? Yan, rinig na? Okay. Nagawa ko ngayon doon. So sabi ko, pag inaantok ako, gagawin ko, papaalam ako. Sabi ko, punta nga CR ko. Mama, I go out. Kapag niya yung teacher ko, go out ako ng go out. Skybulok ba? Ang gagawin ko nun, mag-uuna sa kantin, magpapagod ako sa loob ng banyo. Isa rin niya yung libro, dala, ayoko nang basahin yung libro sa eskwela. Alam mo kung bakit napupol ako ng libro kasi alam ko. So, since ayoko mag-adjust, ako ngayon yung naging siga, napansin niya ng mga madre yun. At the long story short, yung madre superiora, pinaka-head superiora namin sa eskwela na yun. Nireview ko ng review. Sabi ko, hindi pwede walang gantihan ito. Nasaktan ako So, ganun kagad na isip ko noon, at age of 7. Napansin ko, doon sa tapat ng kongento nila, merong fish pan. Nag-aalaga sila ng koi, ng goldfish. Alam ko, tutulang ko, kapag nila pa ganyan ng dry ice ang tubig, mamamatay ang mga isla. Ganun. Kinukit ko ngayon sa baon ko, ilan yung pwede kong ipunin?
para makabigay ka ng isang malaking dry ice doon sa nagbebenta ng ice cream. Yung mga nagbebenta ng ice cream sa labas, ano, magkano yung isang dry ice? Tumalala, piso ata yun, o 50 centavos. Matagal na kasi, sabi niya. Bigyan na lang natin piso, ginupit ko ngayon, ay, sabi ko, mama, kaya ko pa isang linggo, di ako magsasesto. Tubig lang, pwede na. Inis ako sa mga natin. Naipon ko ngayon ng Julie. Friday, may dry ice ako. Sabi ko sa Manong, sa Lunes ay, yung dry ice mo, kukunin mo yun ako umaga. O sige, tutuwa naman siya kasi hindi naman pwedeng ibenta yun, di ba? Kumita pa siya sa dry ice. Oh, magulis na umaga. Mama, I go out? Sure. Nagpasilip ako. Dala ko ngayon yung dry ice. Paano pa ako na ng food sa plastic. Tinapo ko ngayon doon sa fish pan. At dali ngayon ng tanghali, lahat ng food, saka goldfish, saka tinalahan. Napatay lahat to. Yun. Akala ko nakalusot ako, may nakakita pala sa akin, may nag-chuchu, may nag-scream. Yun, tinawag ngayon ako doon sa office. Bring your mother and father here. Eh, nangyari yun, last grading period. Ibig sabihin, mga around March, graduation na lang, April. Ito ngayon ang problema nila. Ang pinakamataas sa grade kasi 95 mami. 94.5 ako. So, dapat ako valedictorian. Hindi ako pwedeng gawan ng valedictorian. Kasi nga daw, yung kanta ko, sa galit talaga ng mother ko si yung teacher. Sabi ng mother, hindi lang 7 yan, bagsak niya ng 65. 65. No, problema nga yung sila ang bibigyan niya yung award sa akin. Kaya na-invent ko sa eskwela na yung honorable mention. Para lang magkaroon ng awards. So, bigyan ako ng gold medal, mas maliit na copy sa valedictorian, honorable mention. Kaya pinikwento yung magagayanin. Kaya ako pinikwento sa inyo, lalo sa mga bata. Ang sabi dyan, mag-ingat, magkalaban ang karunungan ng mundo at ng Diyos. Amen. Kung masyado ka matalino, paiirasin niya. Kasi dangerous siya sa mga bata eh. Wow, award, magaling ako. Isa natalikod kayo sa Ginoo. Wrong. Pag pinalikuran niya dahil sa mga award ninyo, huwag niyo nang gayahin ng mga pinagdaanan namin. Kasi nandito kayo sa tamang lupa. Ang nangyari sa akin doon, nilagay lang ako sa ibabaw. Hindi naman ako tumulog. Amen? Hindi na natin yan, ha? Naalala ninyo yung tinuro ko noon, ano ibig sabihin pag nilubog ka sa lupa? Hindi ba ito tumubo? May ibig sabihin yung paglubog. Di ba nakikita ko, Ate Janice, nakita mo, wow, munggo! Ang cute-cute ng munggo. Okay. Kahit gano'n ka-cute yan, para tumubo yan, di ba sabi ko, nung ilalagay sa iba, ano gagawin? Okay. Nung nakatanim pa siya doon, cute pa rin ba siya? Kasi hindi mo nakikita, di ba? Ayun. Ang pagtuturo ng Ginoo doon, ang unang-unang dapat matutunan mo talaga katangian pagpapakumbaga sa English, humility. Alam niyo ba ibig sabihin ng humility? O, sa English, you are irrelevant. Ano ibig sabihin nun? Sa Tagalog, wala ka ng kwenta. Hindi ibig sabihin nun wala kang value. Iba ang value sa relevance, okay? Kasi sa Tagalog, isa lang yung salita ng kwenta para yung relevance and value yun eh. Okay? Ibig sabihin nun, may halaga ka, pero wala ka ng kwenta sa sarili mo. Kasi hindi na importante kung ano yung gusto mo. Ang importante ngayon, yung gusto ng Ginoo sa buhay mo. Yun yung ibig sabihin ng tinanim ka ng malalim. Kaya doon sa parapol na pinag-usapan natin, tinanim talaga ng malalim. Kasi kahit nasa matabang lupa ka, nasa ibabaw ka, pwede ka pa rin kainin yung ibon. Sino yung ibon? Ayun. Yan, didikit ngayon natin to. Kasi na yung sabi ng salita ng Panginoon, 1 Corinthians 1:20. Asa ng matalinong tao? Nasa ng mga magagaling? Sino yung mga magagaling dyan sa department? Sabi ng Ginoo, has God not made foolish those of the word? Sabi ng Ginoo, hindi ba ginawang katangahan ng Ginoo sa mata ng mundo ang karunungan niya? So, para mas madali maintindihan, i-phrase na lang natin siya somewhere in James ito. Ang sabi ng Ginoo sa James, ang karunungan ng Ginoo, kalokohan sa mata ng mundo. Ang karunungan ng mundo, kalokohan sa mata ng Ginoo.
Kaya hindi mo talaga pwedeng pagsamahin ang mundo at ang Ginoo. Ang sabi ng Panginoon, the world is my enemy. Ano sabi niya sa Corinthians? Sabi niya sa Corinthians, the God of this world is the enemy. Baka sabihin niyo ba, ha? Totoo ba yan, Pastor? Okay, that's the spirit. Ang ibig na sabihin ko, yung karunungan na namumuna dito sa mundo kung wala kang Ginoo, hindi mo alam sa demonyo. Mamaya pag-uusapan natin, marami example yan. Sige? 1 Corinthians 1:27, sabi nito ng salita na, God has chosen the foolishness of the world. Ang sabi niya, pinili ng Ginoo, yung sa mata ng mundo, katangahan at kahangalan. Pero sa mata ng Ginoo, ano siya? Tunay na karunungan. Okay, kahapon na nandun kami sa Liloan. Hindi ko sa medyo na-miss namin yung atmosphere ng yung God of Christ para niya. Kasi ilang months na rin kami kumalas dun eh. Tapos at the same time, kahit nandun kami yung Pastor na Mavi, we refrain ourselves na kami ay lumulubog sa activities ng church. Why? Kasi hindi na kami dun dapat kumain, dapat dito na magkakasama tayo ng katanin dito. Tama? Okay. So, ang nangyari ngayon dun sa talagang na-miss ko kahapon dahil nung nagsalita si Pastor Dong, ang dami mga first timer doon, mga taga-Liloan, mga taga-Luntawe, mga taga-Daanitan-Tayan, mga taga-Cebu City. May ilang pa ako nakilala doon, ng mga dulat pa, Pastor. Nagulat ako sa isang table. 6 kami. Bakit naman sa dami ng table na yun doon? Yung dalawang pastor na yun, na taga-Liloan, yung isa taga-Consolasyon, mga taga-Rito sa inyo. Yung isa taga-Dalipuga. Umuwi daw sila rito kapag summer at saka kapag mag-December. Hindi na tayo contact na yun. As dito sila pinanganak, hindi yung mga kamag-anak nila. So happy yung mga napangasawa nila at saka nagtatrabaho sila dito city. Naniniwala kayo sa divine collectivity. Umpisa pa lang yun. At nung nagsalita si Pastor Dong, sabi ko nga, kita mo, mas nasabi ko sa sarili ko, nung una lalo yung mga bagong pastor doon, lalo na yung mga may edad. Kasi habang tumatagal ka sa paglilingkod, hindi exempted ng mga pastor dito. Dahil nasanay ka na ikaw lagi ang nagsasalita, akala mo ikaw yung magaling. Tama? Okay. Pag hindi mo tiyak ang puso mo, kahit mga pastor, delikado. So, ang nangyari ngayon doon, na nagsasalita ngayon siya, doon mo makikita yung kondisyon ng mga puso. May ibang mga pastor, hindi na ako magbabanggit puso na yung mga yun. May ilang mga pastor, sa tingin ko, hindi nila natagalan yung mensahe. Wala pang alas 2, hindi umalis na. Kasi daw may mga lakad. Pues, sabi ko sa sarili ko, nag-invest kayo rito sa registration 1 month before, bigla mo sasabihin sa akin, meron kang lakad. So, ibig sabihin, may na-touch. Na-touch yun. Ibang klaseng touch. Yung iba mga pastor na tumigil doon, nag-hintil sila. Ang tindi ng review na nangyari sa kanila. Kaya nagulat talaga ako ng altar call. Ang namuna pang pumunta doon sa harapan para talagang mag-reflect ng gusto, mga pastor. So, sabi ko sa inyo, di ba? Hindi exempted ang lahat. Kasi ang prinsipyo, mag-ingat ka. Kasi pag ikaw nanana sa sarili mong karunungan, magaling ako sa Bible School eh. Meron pa nga akong doctorate degree eh. Ako po, certificate na mo yan. Hindi tinitingnan nila yung certificate mo at tinitingnan nila yung condition ng puso mo. Amen? Okay. Kaya sabi niya, ang gagamitin niya yung mga hangal. So, pinakita ngayon yung buhay ni Pastor Dong. Nagulat din ako, wow, improving na yung ABP niya, yung multimedia niya. Alam niyo kung bakit? Nagulat ako, nagsasalita, Australian accent. Nagsimula niya sa mga Bisaya, pagkatapos Tagalog na alangan ng English. Gulat ako, Australian accent. Yung pala, mga churches na tulungan natin sa Australia, yung mga naging sister churches natin, yung mga connected churches din. Sila na yung nagsabing, improve natin na para sa international. Mas matatanggap kayo. Kaya yung nagsasalita ka eh. Kaso doon, may Aussie accent eh. So di ba, kahangalan ng mundo yun? Isang hindi nag-aral, isang pulubi, at tinuturuan ng mga nagbibisya. Kaya huwag yung mamalitin. Hindi ko sinasabing mali yung pag-aaral, hindi ko sinasabing mali yung magkaroon kayo ng award. Huwag kayong kakainin ng award ng mundo. Ayan, kaalala ng mga anak yan.
Sample. Bigay tayo ng sample. Romans 1:20, sabi dito. Medyo nakaka-annos dito eh. Explain ko sa inyo ha. For since the creation of the world, His invisible attributes of His eternal power and divine nature have been clearly perceived, being understood by what is being made, so that they are without excuse. Alam niyo, pag nagbasa kayo ng mga sinulat ni Paul, pasensyahan niyo na. Nakaka-annos dito dito sa inyo. Amen? May matatagal na Christian dito. May pinaka-challenge sa New Testament. Ito yung mga sinulat ni Paul. Minsan nakaka-annos dito. Kasi sa pams minsan eh. Okay? Kasi si Paul, ang pinanggalingan ni Paul, siya yung masyado mataliming tao. Okay? Pero hihimayin natin ang napakasimple. Kasi sample ito, yung sinasabing God chose the foolish things of the world. Ano ang secret doon? Unang-una, since the creation of the world, His invisible attributes. Alam mo kung ano yung invisible attributes na yan? Sa Tagalog, mga nakatagong katangian. So in short, hindi interesado si Lord sa certificate mo, hindi interesado si Lord kung ano ang natapos mo, interesado siya sa kondisyon ng puso mo. Kasi hinahanap niya yung nakatagong katangian. Ano yung nakatagong katangian? Ugali. Ayusin natin to, lalo sa mga churches. Kasi marami sa mga churches, minsan naging ang taas ng righteousness. Tama? Para bang, bakit pa nagkaroon ng church? Di ba ang church is for this? Ang church, ang ganda na sinabi ni Pastor Dong, sinare na sa akin, kumaten sila ng PCEC, ito nakarang mga days. Remember na tayo ng PCEC? Wow! Philippine Convention of Evangelical Churches. Okay, so, ito yung mga karamihan dito, yung mga mega churches. In fact, ang chairman nito is Maro than Peter Tanchi. Yung pinaka-founder ng CCF. Yun, kaya nakita-kita sila doon. So, ang ganda na sinabi ni Peter Tanchi, Pastor Peter Tanchi, kung nagsasalita siya, sinabi sa akin, Pastor ko, sabi niya, ang problema natin mga Christians, ang alam natin ang church para sa malinis. Ang sabi niya, the church is the hospital for the sinners. Yes! Amen? Mag-invite kayo na mag-invite ng bago. Hindi pwede tayong magdalaga, kasi magiging mga pariseyo tayo. Sige. Galit na galit si Cristo sa mga pariseyo, alam niyo ba? Tuwan-tuwa siya doon sa mga ordinaryong tao na nag-aaral ng Ginoo. Amen mo? Yan. Kaya ang hinahanap na, invisible attributes, nakatalo katangian, ang vision ng puso. Okay? So sabi niya dito, have been clearly perceived, being understood. Ang ibig sabihin nung clearly perceived, being understood, ibig sabihin, dahil kung tama ang iyong katangian, ang ugali mo, naiintindihan mo na anong ibig sabihin ito. Naiintindihan mo na mas mataas ang karunungan ng Panginoon kaysa sa sarili natin karunungan. Amen tayo sa ito. Siyempre, Lord, kung aming Ginoo, kung aming Panginoon, dapat mas mataas ka. Okay, subukan niya. Testing ngayon natin. Kung totoo yan. Parang kanina yan, sabi niya, what has been made? Sino yung what has been made? Sino ba yung ginawa? Ikaw at ako. Medyo may problema minsan kay Paul pag hindi ka dumalo sa pag-aaral. Kaya pag-isipin ko, kasi yung ginawa niya. Lahat tayo yun, ikaw at ako. Pasahin niya yung dilo. So that? Ulit, 1, 2, 3. So that they are without excuse. Gusto mo pag-digit-digit natin? Sabi ng Ginoo. Naniniwala ka ba na ang karunungan ko mas mataas kaysa sa alam ninyo? Amen! Sabi natin. Okay, number 2, sabi ng Ginoo. Kung gano'n, naniniwala ka rin ba? Para mabuksan na mata ng pangunawa mo, ang susi dyan, hindi ang katalungan mo, kundi ang ugali mo. Amen! Sige amen tayo ha. Pagkatuloy nito, kaya nga, dapat naintindihan nyo na to. Amen? Okay. Kaya nga, pang-apat, kaya nga, dapat wala kang excuse. Amen. Yan na, bumaba ni amin. Pababa ng pababa, palalim ng palalim, di ba? Ang ganda ng latag ng Ginoo, di ba? Kasi ang Ginoo, always remember, hindi ka na pipilitin, pero ilalatag na sa'yo ng maliwanag ka. Sabi mo, mahal mo ako, yes. Sabi mo, mas matalino, mas matalino ako sa'yo, yes, Ginoo. Sabi mo, nakailangan mo bago talaga yung puso mo, ugali mo, yes, Lord. Okay? Sinabi ko na, dapat talaga naiintindihan mo na to. Yes, Lord, I love you, Lord. O sige, wala kang excuse ha. Bibigyan kita ng example ngayon. Sa inyo gagawin nyo. Papasahin natin ng Matthew 10:37-38.
Takbuhan ng ginawa yan. Sige. Matthew 10, 27 to 28. English muna tayo. Sa may English. Tagalog ba sa'yo, Jess? Sa English ka? Tayo may English na. Mateo 10, 37 to 38. Kita mo? Oh, sige. To 38. Ano ang verses lang? Sige, nakasama. Anyone who loves their father or mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves their son or daughter more than me is not worthy of me. 38. Whoever does not take up their cross and follow me is not worthy of me. Hallelujah. Sige, Tagalog. Pastor natin. Tagalog, Mateo 10:37. Ang umiibig sa kanyang ama o ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak nang higit sa akin ay hindi rin karapat-dapat sa akin. 38. Ang hindi pumapasan ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi rin karapat-dapat. Yan. Okay. Ngayon, dugtungan ngayon natin yan. Nakadikit kasi doon sa Matthew 10. Kasi pag nagpa-Bible study kayo, later on, kung talagang gusto niyo pursue, may tinatawag na cross-referencing. Ibig sabihin, tinuklas nga ng mga nakakakila pa na nagtuturo kung paano yung mga dikit-dikit ng mga verses. Kasi alam niyo ang Ginoo, hindi nga ilalata yung buong mensahe sa isang diretsyon. Alam mo kung bakit gusto niya mag-effort ka? Kaya mo dapat nag-aaral. So, ano yung reference niya? Pagdating dito kayo sa Ephesians ni Paul, ang pinaka-reference niya is yung Romans 14:17. So, babasahin natin ang Romans 14:17. Hanapin niyo yung Tagalog, ako magbabasa ng English. Sabi dito, for the kingdom of God is not about eating and drinking. Sa ibang version, it is not about merry-making and partying. Okay? But righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. So, sa Tagalog, Romans 14:17. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin. Ito ay tungkol sa katuwiran, kapayapaan, at kagalakan na nasa nakaloob ng Espiritu Santo. Yan. O. Dahil nakwento ko sa inyo, dapat na kayo lumayo sa sarili ko na para maintindihan niyo yung ibig ko sabihin. Nung bago kami yung leader ng pastoral natin sa Paranaque, ang isa sa mga unang life group na pinahawakan sa amin is yung Pasig. Nakilala yung mga Pasig babies, yung mga matatagal na rito. Diba? Okay. Kami nagsimula ng group nila ko para mabuo yung Pasig life group na yun. At kasi simulan namin yan, isang beses, may naka-schedule na kami. I think it's a Thursday. Yeah, it's a Thursday ata or a Friday. Tapos, that morning, bago kami mag-live group ng gabi, kasi ginagawa ko galing opisina ng diretso ko. Bigla ngayon tumawag yung tumalala ng mother ko o father ko. Sabi sa akin, kasi birthday ng sister ko, sabi sa akin, may pa-dinner mamaya gabi. Okay? So, imagine nyo ito ha, halimbawa, parang ganito, halimbawa. So, tinawagan si Jenay, at si Kenny, sabi sa inyo niya lang, halimbawa na lang, si Papa Nilo, sabi ni Papa Nilo kami sila kayo, uy Ken, may surprise party tayo na ano, halimbawa na lang, birthday ng tipo, mamayang gabi. Ito ngayon ang problema kayo. Schedule yung life group mo. Okay? Hindi na nangyari sa amin yun. Schedule kami yung life group ng gabi yun. At pag kami nagplano ng schedule, pag nagplano po kami, months ahead. Kasi ganun talaga kami mag-isip. Gusto namin months ahead. Para alam ninyo, hindi biglaan, para malasipira din yung mga tao sa taxi. So, sabi ko ngayon, nagbira yung umira ko sa Panginoon ng talaga, kung parang ko nag-isila lang sa akin ng bahay. Ano siya sabihin ko sa mga magulang ko na ito? Tama? Ang hirap nun. Hindi ka talaga nun. Kasi, ang sabi ko sa Ginoo, Lord, ang sabi mo, di ba, your first ministry is your family. Pero paano ngayon to?
Ano yung Matthew 37-38? Kung sino man ang mas mahal pa sa sarili ng magulang, anak at kapatid, hindi na talaga ako mahal. Imagine nyo yung sarili nila nasa ganang situation, di ba? Ang hirap. Eh, lalo pa sa akin, nagtuturo ako, nagsisilog na ako ng pastor ko na naging education ministry ng church. Kaya sabi ko, may labanan talaga sa isip at sa puso ko. Pero alam mo kung paano ko na-settle. Number one, your family is your first ministry. Pero trabaho mo sa family mo, ibig sabihin ng ministry. Bumalik tayo sa Great Commission. Ano ba yung talagang ministry na inutos ng ginawa sa lahat ng believer? Ikalat mo ang magandang balita. Nakalat ko na ang magandang balita sa mga kapatid ko at mga kapatid. Pinakot ko na sila. Sila ang magdidesisyon kung yes o no. Tama hindi? Amen. Okay. Di ba naalala niyo yung ni Kuya Red? Si Pablo ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig. Kami yung nagdidilig. Ang nagtanim yung church. Kami ang nagdidilig. Sino magpapalago? Ginoo. So, yung sagot ng mga kapatid at ng mga kamag-anak at kaibigan na binahaginan namin ng salita, it's between them and the Lord. It's not between us and them. Minsan kasi tayo mga Kristo, lalo na pag naiinit tayo. Ito, ang gawain yan, di ba dati? Pag kami mga inaakay kayo, minsan iiyak kayo, bakit ito bakit ngayon? Bakit nakaka-hurt, di ba? Parang pinag-personal mo, ako ba yung problema? Bakit ganun? Kami naman nila ngayon, pero ang sabi ng Ginoo? Paano ang nagtanim? Kayo ang magdidilig, pero ang Ginoo ang mga ipag-usap sa Kanya. It's between them and the Lord. Kaya set ang puso ko nung sinabi ko, ito yung tamang salita. Hindi ako ang makakapagpabago. Kasi mas mataas ang gawain ng Panginoon. Dahil uunahin ko yung mga tao na nandun sa life group, na nagdesisyon na at tinanggap ang Ginoo at gusto nila makinig ng salita. Kaya sa pumunta ko, sa biglaan na hindi nyo pinaplano noon na may party pala ng Redeemed. Ngayon, tanong, paano mo sasabihin sa Panginoon mo? Tama hindi? By the grace of God, bahala na ng Ginoo, huminto sa kanila. Ano ka na magagawa din? Between them and the Lord. It's not between you and them, it's between them and the Lord. At alam niyo, after a while, nag-ino din. Alam ko may konting kirot, may konting sama ng Lord. Hindi may iwasan yun, pero panghahawakan mo talaga yung sinabi mo dito eh. Pangalawa ko, pinanghawakan Lord. Ano pa naman yung pupuntahan namin Lord? Sabi mo naman yun, gawain kayo. So, sino mas mataas? Ang gawain o kainan? Ayun. Kaya doon na-settle niya yung puso mo. Simula na, na-train ako sa gano'n sinupuso. Maliwanag na sa akin kung ano yung kailangan ko. Ang pinakamagandang example ko dyan, ko alam kung nabanggit ko sa inyo. Ulitin ko lang ito. Nung bagong bago ako sa church mo, wala pa kami 5 or 6 months si Pastor Romari. Sinama kami doon sa Indasa, church na Pastor Romari. Ang amata ko nun, ang magsasalita doon sa Pastors and Leaders Fellowship, okay, yung ibang mga pastor, nakakilala ng pastor doon, nagulat ako dumating siya. Alam na kung bakit ako nagulat? Kasi alam namin ang araw na yun, inilig din ang tatay ni Pastor Ray. Bakit importante ito? Kung alam niyo yung relasyon nila, nung kanyang mga in-laws at ang pastor ko, nung una, hindi nila matanggap si pastor. Hindi nila matatanggap. Gugustuhin mo ba naman magiging asawa na anak ng babae? Una, walang pinag-aaral. Pangalawa, ilan. Tama hindi? O, sino mag- Tama hindi. O, isa, sa totoo na ate, nalumapit doon sa anak mo, tapos nakita mo yung kapit sa pastor ko, kung natin nila ng ituba ka. Nung tinanong mo lang, tapos kung sana ka lang, kung ang narinig mo lang, taga-IIT, taga-Lasal, taga-Ateneo, taga-Davao. Kaso hindi eh. Vocational na, yung hindi pa kilalang eskwela doon sa Dumaguete, yung alam mo, kapunan lang ng mga estudyante basta makapag-aral. So, napaka-stormy na relationship nila, pero dahil sa taas ng spirit na dala ni Pastor Bro, umabot sa dulo na yung mismong mga yung dala mismong father and mother-in-law, nagpasakot sa kanya bilang spiritual sibling sa kanaking talaga. Kaya, di ba kung gagamitin mo yung utak mo, ha? Pwede ka naman maging accepted ngayon dahil ang inilibig, tatay mo,
ang inibigay pa kayo yung loob mo. Hindi ko mapigil yung sarili ko na, tinanong sa Pastor. Hindi ko ba inaway ni Pastor? Hindi lang atay na nandito. Ano ang sabi niya sa akin? Simple. Pinalit niya ako dito. May pangalawa pa, yung sinabi ni Kristo, iwan mo ang mga patay sa mga patay. Mas importante ang buhay ng mga buhay. Nakuha ninyo? Yun sabi ko sa akin. Pero sa lahat ng mga napasamahan ko ni Pastor na nagtitiyay, yun ang pinakamalungkot ay kiyay. Dahil alam ko may labanan sa puso. Dahil nililibing ang tatay ko, hindi ko nakita nila. Amen? Hindi ko sinabing gagawin yung lahat ngayon yan. Alam ko mabigat. Pero ibig sabihin dyan, doon dapat tayo papunta. Hindi tayo pakusok. Hindi tayo paatras. Amen po? Okay. Amen talaga ha? Amen ba? Amen. Okay. So, sabi nito, buti na lang yung nadugat at nagbunga. Nakita nyo yung seed. Tumutubo, ano? Ulit. Yun mo, tutubo. At kaugat. Bago sa sumibol. At sa kaugat, yan ang pinaka-kwento ng palo-ulo ng Solar the Seed. Yung puti, dapat maging irrelevant ang muna, may lumitin ka, magpapalubin ka. Saan? Sa tamang lupa. Dahil pagka nakatanim ka, sa malalim at matabal lupa na yun, doon ka ngayon magkakaugat. Ano yung ugat? Establish ka. Ano sinabi ni Kuya Balat kanina, kaya nalagay ko sa post sa FB Live natin, kinuha ko yung sa 2 Chronicles 10. Ano sabi doon? The only way na may establish ka is by His Word. Wala na iba. Hindi tinulong ng mundo. Di ko sinabi ko tayo mag-aaral sa mundo. Ako, hindi ang background ko. Kailangan ko yun. Pero ang mas matimpang ngayon sa akin, pag ang pinag-usapan buhay, so tayo dito, kailangan mag-uugat doon. At pag nag-ugat ka doon, pabayaan mo na may magdidilig sa'yo. At pag dinigaw ka, tutubo ngayon yan. Tanong, lahat pa ng butil, matigas yung ipa. Alam niyo ipa? Palay. Yun yung sa Tagalog, yun yung pinaka-skin ng mga butil. Ng mga butil. Bawa, sa munggo, di ba matigas yung butil na? O yung mga soya beans, di ba naman? Matitigas. Yung outer shell niya. O, yung shell na yun. Meron ba kayo nakita na butil na shell na malambot? Lahat matigas, di ba? Ngayon, scientifically, para mawala yung tigas na yun, pag itinaw sa lupa, isang dahilan doon kaya tinutubigan mo para lumambot. Ano yung tubig na yun? Ang sabi ng Ginoo sa tubig, I am the living water. Ano yung I am? My word. So, yung salita ng Ginoo ang magpapalambot saan? Doon sa shell mo. Ano yung shell na yun? Yung matigas na ulo. Kaya matigas eh. Matigas yung shell. Kaya kailangan lumambot. Ang pampalambot doon yung living water ng Ginoo. Alam mo kung bakit? Kasi hindi lalabas yung buhay na nilagay sa inyo ng Diyos hanggat may shell ka. At remember, ang butil may expiration date. Sasabihin mo sa katabi mo, may expiration date ka. Yan, sana huwag ka mag-expire. Kaya magpadilig ka na. Amen? Okay, diretso tayo. Kaya, eto ngayon yung anchor verse natin. Ito pa lang yung kanina. John 24. Sabi ko sa iyo, 2 oras pa yun. Kaya sabi ko, andahan natin. Sabi dito, truly, I say to you, unless a grain of wheat, butil yan, falls into the earth and dies, it remains alone, but if it dies, there's nothing. Okay? Sa isa natin yan. Una gusto ko maintindihan nyo, pag nakita ninyo yung truly, sa ibang version, verily. Sa mga lumang English version. Pag sinabi ni Kristo yan, ibig sabihin makinig kang mabuti. Alam mo kung bakit? Sino niya uulitin yan. Para magulang yan, isang beses lang sasabihin sa'yo, makinig kang mabuti. Kaya pag sinabi ni Kristo, truly, at hindi ka talaga mabuti. Kasi pag pinakinggan mo, naintindihan mo yung spirit behind you. Yung pagbabago mangyayari sa'yo. Amen? Okay, so isahin natin yan. Ang grain of wheat, sino? Ikaw at tayo yung butil. Okay. Susunod yan. Falls into the earth.
Ibig sabihin yan, di ba sabi natin kanina, dapat matanim ka ng malalim, eh, para tumubo ka. Kaya may pagpapakong, okay. Ngayon, kung may humility ka, ang susunod na yun dyan, gusto ko naaalala nila ako ito, ha? Di ba sabi ko, dati natin nasabi, gusto ko maging parang si Kristo, meron ako, ano yun, ugali langit na, di ba sabi natin kanina, hinahanap ng Panginoon yung invisible attributes sa katangian. Sa church natin, lagi namin tinuturo, consistently, hindi lang dito sa church natin. Pero dito kami gusto ko itanim natin ng malalim ko. 4 yung pinaka-basic na Christ-like attitude. Kapag hindi natin ito natutungan, kalimutan na ninyo yung mga fruit of the Spirit, kalimutan nyo na yung gift of the Spirit, walang mangyayari. Ano yung foundation na yan? Una, kaya receivers to, uulitin ko para talaga tumatak sa atin. Una, humility. Hindi kayo importante sa sarili mo. Anong kasunod? Submissiveness. Ibig sabihin, dahil pagpapakumbaba ka na, pwede ka na yung mag-submit sa authority. O, bigay ko na lang sample yung sa akin. Yung bago ako dun sa church, dahil lang kami sa puso ko, bakit ako makikinig dito sa pastor na to, na mas mataas naman ang pinag-aralan ko, pilay na siya. So, yung unas na agad ko nun. Pero nung naiintindihan ko yung humility, naiintindihan ko ngayon, hindi pala yung taas ng pinag-aralan, kundi yung level na meron ka in terms of spiritual maturity. So, natuto ko magsabi sa authority niya. Nung natuto ko magsabi sa authority niya, hindi na sa amin nahirap yung obedience. Kasi otherwise, kung hindi ka nagsasubmit sa authority, ang nangyayari doon, kaya ka sumusunod at kukumpay. Baliktad para maintindihan ng mga bata. Di ba pag-aaway ng mga magulang nyo, pag may inuto sa inyo, ayaw ninyo, nagdadabog kayo. Correct. Tama? Hindi sa point. Okay. Pero ginagawa ko pa rin, sumusunod ka, di ba? Pero masama ang loob mo. Ang tawag ko hindi obedience, ang tawag ko compliance. Why? Kasi na-violate mo yung sequence ng sinabi ni Kristo, Christ-like attitude. It starts with humility, then submission. Kung wala ka submission, di ka matututong mag-obey. Paniwala ka. At kung wala kang obedience, ang pinaka-pang-apat na importante platform o base na tinatawag ng Christ-like attitude, faithfulness. Hindi yung faithfulness, uy, nunod ako sa din ako, uy, napupunta naman ako pag gusto, uy, napupunta ako ng LG, hindi ko yun, exercise lang. Isa mo ng faithfulness, ang ibig sabihin ng faithfulness, nagtitiwala ka pa sa Diyos kahit ano nangyayari sa buhay mo. Katulad ng kwento kanina, di ba, parang ang kwento ni Ate Janice, praise the Lord kami kayo, sa'yo kahit ng mga mo, saan po kukunin yung pagbayad? Tama? Namatay ba kayo? Pag-work na si Papa, di ba? Praise the Lord, di ba? Ano sabi niya? Hindi ako magpapadala ng mga pagsubok na hindi makakayanan para dun sa mga tao na nagmamahal sa akin. Kaya kung talagang mahal mo ang Diyos, kahit ano ang dumating sa buhay mo, paghawakan mo yung sinabi niya sa Romans 8. Walang dadating na pagsubok sa buhay mo na hindi mo kakayanan. Pero, minsan kasi iba doon, Lord, bakit gano'n? Parang mamatay na ako. Kasi tinundukan mo agad doon sa ano eh. Kasi may kasunod doon sa mga nagmamahal sa akin. Tanong, mahal mo ba si Lord? Okay, balik tayo sa Matthew 10. Mas mahal mo ba magulang mo kaysa kay Lord? Laro ka inyo, no? Mas mahal mo ba yung kapatid mo kaysa kay Lord? Lord. Mas mahal mo ba yung anak mo kaysa kay Lord? Kaya, doon ngayon yung magkakasubukan. Sabi ko, sige, kung mahal mo talaga, pero anak. Amen. Amen? Amen. Next, advice. Yan na. Yan, ginawa. Yan. Ano yung guys? Guide to 1 Corinthians 15:31. Basa. Ano sabi sa 1 Corinthians 15:31? Basahin mo 1 Corinthians 15:31. Nakalagay dito, I affirm, brethren, by boasting in you which I have in Christ Jesus our Lord, I died daily. So in short, sabi ngayon ni Pablo, hindi ako sa nagayabang sa inyo, pero sinasabi ko at inideclare ko ngayon sa inyo, dahil sa pagmamahal ko sa aking Ginoo, mamamatay ako sa sarili ko araw-araw. Ay, alam mo, may namiloso ko sa akin yan. Sa opisina ata ko, isang webinar sa office. Sir, hindi sabihin nun araw-araw, diba? Baka naman may oras na.
mamamatay ka sa sarili mo from 8 to 5. Pagdating ng 5 pataas, hindi. So, ibig sabihin, mahal mo yung mga 8 to 5. After ng 5 year, inuman na naman tayo. Ganun ba yun? Wrong! Okay, kaya binala ko kayo. Dagdag natin ito Romans 8:25. Kasi, alam mo na, makakalimutan na lang gusto. Sabi sa Romans 8:35, Oh. sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Kaguluhan ba kaya? Kapagnakian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan? Sabi sa 36, pangyayari 36, ayon sa nasusulat, dahil po sa inyo'y buong araw kami pinapatay. Turing nila sa amin ay mga tupang pangkalan. Sabi niya, kung mahal mo ako, lahat ng pagdadaan ng paghihirap, kahit na-persecute ka ng mga mahal sa buhay, ako pa rin. Amen. Dahil yung pagkamatayan natin, hindi lang kumi-schedule araw-araw. Ang kamatayan natin, Araw-araw. hindi lang araw-araw, lahat ng oras, sabi niya dyan. So 24/7. Sabi yung Romans 8:36 sa kanila, all day long. So yun yung sagot ko dun sa live group namin sa opisina. Yung schedule dyan nakalagay sa Romans 8:20 all day long for 24 hours. So hindi po yung schedule. Amen? Yeah. Dura, iisip ka pa. Baka matapos sa church na po. Okay lang po yan. Ganyan talaga. Lahat tayo dadaan dyan. Okay? Kaya nga nandito bawat isa. Alam mo kung bakit? Kaya nandito kami at ang mga kapatiran. Kasi pag wala kami, you will remain alone. Ang kakantahin mo na lang yung mga ng mahal. Ayun, patay. Ephesians 4:16. Wala tayo sa Ephesians 4:16. Sa pamamagitan niya, ang mga bahagi ugnay ng kasukasuan ay magiging sa katawan. At kung maayos ang gulagat ng tungkulin ang bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas at sa pamamagitan ng pagdinig. Ano katawan na? Katawan ni Kristo. Bawat isa sa atin, bahagi tayo ng katawan. Amen? Pero kung bahagi ka ng katawan, kung ikaw ay kamay, magpakakamay ka. Kung ikaw ay paa, magpakapaka ka. Kung ikaw ay tenga, magpakatenga ka. Ano yung ibig sabihin yun? Lahat ng bawat isa sa atin ay binigay ang Ginoo na gift and talent. Bakit mo ginagamit sa mundo, hindi mo gamitin dito? Kaya you are uniquely and wonderfully made. Kasi ginawa ang Ginoo, uniquely and wonderfully made para lang hindi sa kabuhayan mo, kundi magbigay ka rin ng buhay sa iba. Amen? So, katulad na sinasabi ko, yung sinabi nga ni Pastor Ronnie kahapon yung bago ang journalist, umiyak siya. Sabi niya sa akin, okay lang po. Sabi sa akin, okay lang, ang hit lang material. Kasi ang iniisip na siguro, tagagaya, buhay, nagagana lang yung gusto tapos, siyempre, alam na sakripisyo rin sa kanila. Kasi hinahandle namin yung education ministry ng buong hap magsimula pa 2018. Kaya mapapansin ninyo kung magpapasilis kayo sa mga Facebook namin, yung pag-ikot sa mga kahit ibang bansa, madalas kasama namin. Pero may nakita talaga ang time dito, specifically ako at si Pastor Dong dito sa lupa nila. Bilang dito sa Ibigan, sabi ko nga, the whole stretch of northern Ibigan. Ano na-confirm kahapon, magpag-depend ako. Sa dami ng mga table na mahupuan ko, bakit ako napagpag doon sa table? Nakakala ko pumusig balo. Yung mga katabi ko pala, mga kababayan. Kaya may usapan naman yung pamilya, Pastor, sabi ko, patuloy nyo ito, parang nyo, coffee ka, papakilala ko sa mga nito. Sure, sabi ko. At alam ko may nahipo sa puso na kasi nung huli, nung nagkakaroon na ng altar call, sila mismo yung lumapit sa akin, sabi nila, pwede ko pag-train mo. Kailangan namin makalakasan para sa mga simbahan. Kasi marami po sa mga simbahan sa Cebu, yung maliit na simbahan, hanggang ngayon, masak yung mga pwede. Dahil sa mga mag-iwan. Yung isa nga nagkikwento sa akin gano'n na siya sa Lilibili, pero sa sobrang kakapusan, yung ito yung bubong, tsaka yung isabi, naglagay sila, balik ng toda sa loob ng church. Yung isang church naman, ang ginawa nila sa ilalim ng puno, naglagay sila ng tent. Kasi yung kanilang building, umagsak. Nasabi mo na sa kanila ang pagtutungo dyan, babalik tayo sa
una nating pag-ibig. Hindi naman pag-ibig yung nagdinding ka, hindi pag-ibig yung maganda ang lugar. Ito yung pag-ibig yung puso ng Ginoo. So baka may paalala sa atin ng Ginoo kung bakit pinagdadaan tayo dito sa Cebu, yung mga pastor dito sa ganitong kalagayan. Kasi sa totoo lang, di ba? Alam ko naman ito sikreto sa akin yung mga taga-Cebu ko eh. Among sa yung mga Bisaya speaking, at sinabi mga taga-Cebu, wow. Ama hindi. Ama hindi. So, sabi ko, may ginagawa lang ang Ginoo para kayo, mahambol ulit kayo. You need to fall into the earth and die to yourself. Kasi pag hindi, you will be alone. Kaya tayo, bahagi tayo ng katawan ng Panginoon, yung hub of Christ, bahagi ng katawan ng Panginoon, bawat isa sa atin, importante tayong bahagi. Amin po? Okay. Pero bago tayo bahagi ng isang walang katawan, sabi niya dito, dahil pag naiintindihan mo yung mamamatay ka sa sarili mo, dyan ka ngayon mag-ibig. Ano yung pagbubunga? Ang tibok ng puso ng Ginoo, hallelujah. Tanong ko ngayon sa inyo, hanggang dito na lang ba tayo? O dapat may maabot pa tayo? Dapat may maabot pa tayo. Hindi lang tayo to. May aabutin tayo, huwag natin kalimutan. The church is, ganda talaga yung sinabi ni Dr. Peter Kennedy, the church is a hospital for sinners. And it is not a place for the righteous. Pinapaalala sa mga simbahan ko. Amen? Yan. Kaya kami extra challenge ako. One of these days, mag-uusap tayo. Kasi lahat ng hub of Christ sa mga Pilipinas, yung sinimulan namin sa pangyayari, nakape at pagdasal, hindi ko alam kung nakikita ninyo yun. Nakikita ba ninyo hindi? Ay, nakikita nyo sila. Okay. Ano yung kape at pagdasal? Tuwing umaga, kasi yung church ng Paranaque namin sa Katapat City Hall, tinake advantage namin yung situation na yun, na maraming tao nagpupunta doon. Kaya ginawa namin ng Kuya Balo, pag umaga, may kape, may pagdasal. Pero ginawa namin kape at pagdasal. Kasi yaya, halimbawa, hindi, kung ano naman dito, wala ka naman ginagawa, kape lang. Tapos pagka-try ka namin, hindi namin pinupush na mag-preach kami. Maniwala ka, walang gano'n. Kasi otherwise, aalis yun eh. Nasusuna! Di ba yung ibang evangelism, pero may parang nakapagaling ka? Okay, so, actually, ginawa din namin yun, experiment kami. Sinigiyaw yung mga taga-tawag namin sa kanin. Palengke. Oh. Pero kung binago natin yung approach, street evangelism, pero ang attack mo ngayon, kasi mga Pilipino mahilig magkape. Yan, sabi pa nga rin nagkakape, ha? Ano yun, may lamay? Kasi alam nyo rin, kapihan, may lamay yan. Hindi po lamay yan, dahil nasa lupusan natin yung bigaro. Ito po ang kape na nagpapabuhay. Naitriga ngayon siya, sige na, pasama dyan. Ang gagawin doon, pagdating doon, kasunod ka ng ngayon, kung gusto nyo yung lamay, iwan mo, sa ito kape, gusto nyo pandesal, mahilig pa. Panalangin. Alam nyo, halos lahat sila, kahit na yung parang resistant yung una, mag-give way sa sabihin na, alam mo, yung problema ako eh. Ang ganda kasi, ano ba ang City Hall? Di ba takbuhan ng mga may problema? Ang sagot nila doon, yung sagot ng mundo. So, kung may problema ka sa social welfare, punta ka sa CSWD. Kung may problema ka sa lugar, punta ka sa PAW. May problema ka sa lisensya, punta ka sa LTO. Ayun. Yan. Nakasandalas na doon. Ito pa nga, alam niyo ba, may mga nabingit kami sa kapit pandasal, mga grab rider. Bakit? Nahuli. Magtutubos. Umiiyak na sa isang kanto. Bakit umiiyak ka? Pupupan niyo pa pero nagka pa lang yun na kukuha pa doon. Transaction. Hindi ka kaya. Alam niyo ba may isang pangyayari doon? Yung umiiyak na grab rider, nilalaro sa loob ng church. Na, siyempre, may nabingit yung mga taga-church na mga officers ng traffic. Nandun sila sa isang table. Ganun, Julia, ano yung nag-accident? So, narinig niya yung mga traffic enforcer. Yung ilang mag-driver, kailangan niya sa pamilya na baka sisinin siya kung baka naman may pakaan o nagbibigyan sa dito. Narinig, siguro naantig yung kung sunod dalawa ng traffic officer. Brad, so narinig siya sa akin. Brad, pati mo yung ticket mo. Pwede pa rin mga parang kasi nakasakin namin yung mga kasama namin. Ngayon, ang dali ngayon makanala
Sinost pa niya sa sarili niya. Hindi mamaliitin yung mga natin tao. Katulad yan, dami doon sa baba. Oh. Mga kapitbahay. Simulan natin na once a week lang muna. Kahit Sabado. Ang magandang strategy, napansin namin ang magandang strategy. Pag sa mga lalaki, dapat yung mga congeniality ang lalaki. Totoo ito. Maging marunong tayo sa mundo. Alam niyo ba sabi ng salita ng Panginoon? Sabi ni Cristo, sa ating gawain, dapat kasing shoot ka ng ahas. Pero ang puso mo kasing dalisay ng Panginoon. Ano yun? Hindi mawawala sa iyo yung dalisay ng Holy Spirit. Pero ang mundo, teritoryo ng kaaway. Kung hindi ka marunong lumaro at sabay ng kaaway, kakainin tayo ng buhay. Amen? O, halimbawa, yung mga dyan, ang palapitin nito dyan, yung mga katulad ni Kuya Pag sa kanyang Kuya Resi, akit dyan. Mga maton din. Tapos nagpaka-general pa sila, baka isipin, makagad mo yun. Diba? Kaya pinapalagay natin doon, lalo na doon sa mga kalalaman. Kasi maraming lalaki yung nagkatransak ng dito. Kasi nyo, yung mga widow namin, yung mga youth na mga babae, intentional po yun. Kasi mahilig ang humindi, yung mga lalaki, pag nakita nila, discontinuity. Kasama na lang yun doon. Pagdating na yun doon, yung mga mato ng pastor, yung mga naman nila, wala nakawala yun eh. Lalo na pag kinagat na yung pandesal, kahiyaan na yun pag umalis. Ano ibig sabihin ng kape? Kristo ang pakilala every to everyone. Kaya kape ay pan. Hindi ka bilang pan. So, replicate ngayon yan, yung mga iba nating churches, yung churches sa Bella, inadapt na rin ng mga taga-Nueva Ecija, inadapt na rin ng mga taga-Cebu, sinunod rin ng pastor president sa Cebu. Kasi yung kanila nasa highway sila eh. Tayo nasa likod, di ba yung kanila dyan, tapos ang katapat, barangay. Sabi ko lang, pastor, marami nagtatransaction dyan, kaya yung ginawa lang. Lahat ng modelo ng barangay, pagkagaling doon, panalangin yung likod. Ha? So, yan ang challenge sa ako, ha? Kasi ang susunod Ginoo, look very sweet. Sige, hindi na natin pagkakahabayin, hindi natin puputulong. Pwede natin ituloy ito sa mga susunod. Gusto ko, pagkalanan na lang ninyo yung mga verses of God. Yan, this is 2:9, Genesis 30, that is this is mga Revelations 22. Kasi alam niyo ba, ibig sabihin ang puno dyan? Yung tree of life. Tayo na natin next time na. Bablagin tayo dito sa conclusion na ito. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Ano yung sabihin to die dito? Kaya ko mamatay sa sarili ko. Dahil yung mga kaya ng sarili ko pagustuhan, ng sarili kong ambisyon. Mas mananagana ang alin, ang katawan niya dito. Amen. To live is Christ, to die is gain. Amen? Kaya ang conclusion natin dyan, we need to live by dying. Yan, sana sa bawat isa kayo sa atin dito. Handa ka na ba na mamatay sa sarili mo? Okay. Kung imin yan, pag nilayan mo, kausapin mo Ginoo. Sa pagkakataon, pwede mo gawin kayo, pwede mo kami gawin. Pero ang importante, ibaon ninyo sa mga puso ninyo ang mensahe ngayong araw na ito. Kung ikaw yung butin na yan, hindi ka masasayang at may purpose mo, yung buhay na binigay sa'yo ng Panginoon, yayabong yan at magiging productive ka. Pero may requirement mo na sila. Handa mo bang ibigay kung ano kayo natitira na para lang sa'yo? Amen? Amen. Okay, so, hindi po, tayo rin tumayo. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Taas natin natin yung mga kanayin. Hallelujah po. Sa mga Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Salamat, Panginoon, sa pagsilabi ng iyong mga salita. Maraming salamat, Panginoon. Inago mo ang aming mga puso. Inago mo ang mga
Klaro kayo sa akin, Panginoon, na kami man ang gagamitin mo rin
na maging daluyan ng buhay kung paano na ginamit ka mga tao na dumaloy ang buhay mo, ang pag-asa papunta sa amin. Mga Panginoon, kami gamitin mo rin upang maging daluyan, hindi lamang ng pagpapala, kundi daluyan ng buhay para sa iyo. At mga Panginoon, sa pagdaloy na ito, kami ay umako, kami ay tumubo, kami ay lumaki, kami ay nagpapakit, kami ay maging puno ng buhay. Sapagkat ang tunay na puno ng buhay, walang iba kundi ikaw, Panginoon sa Kristo. Katawa yung puno ng buhay na yan, sinabi mo sa iyong salita, sa Revelation 22. Ang puno yan ay hindi lamang ikaw, kundi kami man na naliliman mo ng mga buti na nahulog doon sa tamang lupa. Kami ay ayabong din, kami ay magiging puno din, Panginoon. Puno din ang buhay na kawanis mo. Puno ng buhay na mapubunga. Puno ng buhay, Panginoon, sa mga bunga na yan. Ang mga buti na mahuhulog, ang mga buto na mahuhulog, dahil sa aming mga puno, Panginoon. Gagamitin mo kami upang limliman sila. Sino to ang mga buhay na nakapaligid sa amin? Salamat, Panginoon, sa mga buhay na ibinigay mo sa bawat isa sa amin upang ito'y aming maabot. Salamat sa buhay ng mga Davisonan, salamat sa buhay ng mga payo, Panginoon. Salamat sa buhay ng lahat ng mga kabataan na nandito ng mga nakaligid. Alam ko, Panginoon, na sila na sinabi mo na bilang mga buti sila ay tutuloy. Nawa silang maging pagpapala at daluyan din ng buhay sa kanilang lugar. Salamat sa buhay ni Nahasil, salamat sa buhay ni Kuya Balot, dahil sila, Panginoon, ay hindi ang nagparaya. Binuksan ang kanilang tahanan. Salamat sa pagkatok sa kanilang tahanan. Salamat din sa buhay ni Jessica, salamat din sa buhay ni Kevin, Panginoon. Dahil meron mang struggle, meron mang kakapusan, Panginoon, pero hindi mo sila pinabayaan sa kanilang paglilingkod. At alam ko, Panginoon, na minsan may mga sumasago pa sa mga isipan namin ng mga naglilingkod. Na, Panginoon, saan namin pupunto? Panginoon, bakit ganito? Panginoon, bakit ganito? Nung sabi na ngayon salita, anak, huwag mo lang itanong yung bakit. Kasi ang tunay na bakit yung purpose mo sa buhay mo. Ikaw ang tunay na why, hindi yung tanong mo. Kaya sabi ng Panginoon, just believe. Amen. Salamat din sa buhay ng mga magulang sa tahanan na to. Salamat sa buhay ng Papa Nilo, ng mga maestro. Salamat sa nakita ninyong pangitain. Nakilala ninyong ang Diyos, hindi lang ang Ginoo sa imahe. Kundi nakilala ninyong ang Diyos na Abraham, Isaac at Jacob. Kaya di aksidente na tinawag siyang Diyos ni Abraham at Isaac at Jacob. Dahil kung inyong papalikan, ito ay tatlong generasyon. Ang lolo, ang mga anak at ang mga gawa ang legacy nito, ang generational ang nagpinagawa ko, Panginoon. Patuloy na mabuhay sa buhay ng mga magulang. Pinapanalangin din namin ang buhay ni Tito, ni Lea. Salamat, Panginoon, sa kanilang pagdalo. Salamat, Panginoon, sa kanilang pag-ibig. Alam ko, may nabubuksan sa kanilang mga puso. There is a turning of the heart upang lalo silang makulitan, Panginoon. May the fire of the Holy Spirit continue to consume them in their mission of their life. Pagdating, Panginoon, pinapanalangin namin ang patuloy ng pamilya ni Ate Janice. Sinapapaalam ko, Panginoon, na hindi man ganang kapagalingan, pero alam namin ito ay papunta na doon. Sila ay magpupuli sa iyo, pasasalamatan man nila, sasabihin nila na hindi sila nahihiya doon sa lugar nila. Hindi ang siyensya, hindi lamang ang pera ng pagaling sa akin. Kundi ang mayamang habag at grasya ng Panginoon ang siyang nagtugtong ng Panginoon. Alam mo na, ingay ito, kaalimaw ito, dahil ang testimony nito ay tungkol sa buhay. Salamat sa buhay nila. Pagpalain mong gawa ng kanilang mga kamay, ganoon din ang kanilang mga anak. At ibig sa lahat, Panginoon, pinapanalangin din namin ang buhay ni Dolly at ni Louie. Panginoon, salamat. Sila ang pinto na ginamit ko papunta doon sa gawain sa balod. Alam ko, Panginoon, na ang pinto ito ay tuloy-tuloy na magbubukas. Hindi aksidente na yung problema nila tungkol sa kanilang lupa. Ngayon sila ay pinatawid mo. Dahil ang pangako mo, katulad sa mga Israelita, maghintay kayo mga anak, hinabot na ng 500 taon, kaugal sa panangali ng mga mensahero sa buhay nila, katulad ni Moses. Ang marami sa kanila nakinig, kaya sila ay nakatawid. Hindi sa lupa ang dapat ay kanila. Salamat, Panginoon, sa crossing over na ito at binigay mo sa buhay ng mga payo. Alam ko, Panginoon, na ang pasasalamatan nila, papupurihan ay ikaw nila. Sa pagbubukas ng bagong lupa na ito, at tulad ng binuksan mo doon sa lupang pangako, ito'y matabang lupa, Panginoon. Ito'y matabang lupa. Marami doon sa pamilya nila, Panginoon, na hindi po yung mga buhay. Hindi po yung mga buhay. Hindi lamang kayo papabuhay, kundi ganun din sa mga nakalinang ang iyong mga salita. Nakapin mo muli ang mga puso nila. Maalala mo sa kanila yung mga
Pumawin mo ang kanilang mga damdamin, pihit mo ang kanilang mga puso. At sa aming paghihiwain wala, ngayong tanghalin nito, Panginoon, pinagpapala ko ang bawat isa sa amin. Ang palayo, ang gawa ng mga kamay ng bawat isa. Pati ang mga kabataan, Panginoon, salamat sa buhay ng mga kabataan dito ng Excel. Dahil sinabi mo nga sa iyo salita, kung ako ang iyong itatanya, isasama kita sa katanya ko. Salamat, Panginoon, dahil naintindihan na nila ito kahit sa murang isipan nila. Nawa ang panalangin ko, Panginoon, consistently, kayo mga anak, huwag kayong lalayo sa lupa kung saan kayo natanim. Nawa ang mga salita na Panginoon na natanim sa inyo, paglabunin ninyo ito, ikalat ninyo ito. Nawa kayo ang maging tinatawag, hindi lamang mga anak na liwanag, pero sabi ng salita ng Panginoon, if you glorify me, I will bring you to my excellence. Kaya hindi aksidente, bawat isa sa inyo naging excellent. Kaya itong aming salmo at dalangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen! God bless po. Fasting tayo. Fasting tayo lang. Magdadaling tayo on our own. Next week po, tayo magkakaroon din ng live streaming. Amen? Kanyang gabi na tamagpuan ko sa mga Sa mga ka? kanang taon-taon ba sa Pwede mo mga gabi mo. Hindi mo. Ito. Bukma na eh. Hindi mo nagmang live group. Hindi mo na natakang Masabi ko na. Mga ito man. Lunes? Mga live group tayo na Live? Gusto mo live group? Magabot sa atin? Oo. Kaya natin, kung sa online ba, sa Pilipinas na, wala naman ni, ay live pa man din.